Good morning, good morning. What's up, madlang people? Dito tayo sa aking XTB account, guys. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung pagte-trade ko dito sa gold. Yan, ito yung gold. Yan, nagte-trade ako kanina which is 3354. So, makikita natin dito yung open position dito sa akin. Yung natitira na lang General Motors. So, na-close ko na yung mga tinitrade ko kanina. So, ipakita natin, tingnan natin yung account history. So, pag tiningnan natin yung account history, so meron akong tinitrade, yan, physical gold, ito investment ko yan. So, 0.02 na. Ngayon, ito yung trading ko. Ito yung trades ko. Lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nag-trade ako ng Euro to USD. So nanalo siya ng 7.85. So Microsoft 9.25. So nag-try ako ulit ng Euro to Japan which is talo ako ng negative 0.50. So nag-trade ako ulit kinabukasan. July 14 siya. Nag-trade ako July 14 kahapon. So nanalo ako ng $30.90. So ngayong umaga, kung makita mo, nagbukas ako ng trade o nag-buy ako ng gold CFD which is dalawang attempt ng bili ko. Ang una, ito 3352.24. Tapos naglagay ko ng stop loss saka yung profit loss. So hindi ko na in-adjust ko yung profit loss, take profit ko. So 3364. Nung umabot ng 3364, nag-close siya, panalo ako ng 11.78. Ngayon, yung second trade ko, just magkasunod lang to within 5 minutes yata. Oh. So, ngayon, nung nag-entry, 3358, so nag-close siya, 3361. Since bumaba siya, hindi ko na nantay yung profit loss saka yung stop loss. Since bumaba siya, siyempre busy ako, kino-close ko na rin siya. At least meron akong 0.5.82. Kasi nakita ko yung market, medyo pababa na siya kung tingnan natin. So, nag-close ako 3361, no? So, pag tinignan natin yung chart, 3361, yan, no? So, within 15 minutes, 3361, yan, naglalaro pa rin siya dyan. So, yung market talagang nag-correction pa siya. Dito, yan, correction yan dito. Yan, ito bullish direction. So, nag-correct yung market. This one, correct market. Then, maybe still continuation. This is my support and resistance. You can see the blue and the red one. Resistance and support. So, from here, dito ako nag-purchase. Dito ako bumili, nag-entry. Itong area na to. Ito. Tapos, yan, papunta dito. Yan, nag-trigger ako ng stop dito. Yan. So, yun yung history. So, meron akong income na $65. So, pag ganun-ganun lang pala guys, kumita ka ng $65. Let's say kung meron tayong income $65, let's say times mo lang ng 26 days. Let's say merong income na 1,690. Magkano dollar ngayon? Times 55 lang, let's say. So, meron ka ng 93,000 pesos. So, ganun-ganun lang. So, yan ang sa trading. Pero yan ang sinasabi ko, okay? Yan ang sinasabi ko, huwag kang mag-trade pag wala ka pang alam. So, wala kang training, kumbaga wala kang practice. Kailangan kasi dito medyo may idea ka na. Tapos yung pera mo, kumbaga hindi yan pangbili ng kung saan sana. Pangbili natin ng bigas, pangbili natin dito, pambayad natin sa utang, bla bla bla, etc. So kailangan naka-allocate yan para sa trading mo, investment. Huwag yung kung saan saan mo gagamitin tapos makipagsapalaran ka, mag-trade ka at matalo, adi tiyak tayo niyan.
So, kahit sabihin natin $10, $15 ang tinaya natin, is malaking bagay din yan kapag marami yan, di ba? So, kailangan lang natin na alamin. At I suggest kapag gusto nyo magkaroon ng long-term investment, ito kasi trading to. Gusto nyo magkaroon ng long-term investment, pag-usapan natin yan about dun sa long-term investment through mutual fund sa local investment sa atin sa COL Financial. Alright? So sa ngayon, dito lang muna tayo at i-share ko later on yung sa TRC saka yung sa COL.